Mga hakbang sa pagbebenta ng mga rare items. Kung mayroon kang ilang lumang barya at ibang rare na gamit na gusto mong ibenta ngunit hindi ka sigurado kung saan magsisimula, huwag mag-alala. Narito ang mga komprehensibong gabay upang matulungan kang ibenta ang iyong mga pinakabihirang barya. Perang papel, lumang bote, lumang stamp, medallion, alahas at iba pang rare na gamit. Ang karagdagan ng kaalaman sa pagsusuri at paggrado nito ay upang gabayan kayo sa mga dapat na gagawin ninyo bago nyo ibenta ang mahahalagang bagay. At upang makaiwas sa anumang pagkalugi mula sa mga nanamantalang buyers o dealers. Magbibigay din kami ng mga payo kung paano pahalagahan ang iyong mga barya, maghanap ng mga mamimili at magsimulang magbenta. Tingnan ang mga hakbang at panuurin ang buong video upang magabayan kayo at makapagsimula. Pagpapahalaga sa mga barya. Kilalanin ang iyong barya o rare items bago ka magbenta. Kailangan mong malaman kung anong barya ang mayroon ka. Una, hanapin ang denominasyon ng barya, pagkatapos ay tandaan ang petsa at mint mark. Ang mga piraso ng impormasyon ay nasa isang lugar sa barya. Alamin ang kondisyon nito. Ang kondisyon ng barya ay nakakaapekto sa halaga. Kailangan natin pag-ingatan ito at itabi sa isang maayos at safe na lugar para hindi ito masira. Kailangan din munang alamin kung meron bang mga error sa pag-imprinte nito, dahil isa ito sa madalas na nagpapataas ng halaga ng mga rare items. Hanapin ang halaga. Kapag alam mo na kung anong barya ang mayroon ka, maaari mong tansyahin kung magkano ang halaga nito. Maraming mga site sa online na nagpapanatili ng isang listahan ng mga kasalukuyang halaga ng barya. Maaari din tayong tumingin sa mga red book ng mga nemista upang malaman at gabayan ka sa mga halaga ng barya. Alamin ang mga auction kung kailan ito ginaganap upang malaman at magkaroon ng idea sa halaga at sa grado nito na pwedeng maabot sa kaparehong presyo. Higit pang impormasyon sa mga halaga ng barya ay matatagpuan sa pamamagitan ng paghahanap ng mga kamakailang benta. Ang lahat ng uri ng mga barya na napakabihira ay dumadaan sa mga site ng mga auctions. Maghanap ng mga barya na katulad ng pag-aari mo upang makita kung magkano ang halaga na naabot hanggang sa pinakamataas na naibenta. Kumuha ng appraiser para bigyang halaga o grado ang mga koleksyon ng barya. Kinakailangan ang mga appraiser kapag nagbebenta ka ng mahahalagang barya o malaking koleksyon. Hanapin ang iyong lokal na direktoryo ng telepono o online upang makahanap ng mapagkakatiwalaang coin appraiser o dealer. Susuriin nila ang bawat coin, at upang patunayan ang pagiging tunay nito, at sasabihin sa iyo kung magkano ang halaga nito. Igrupo ang mga barya ayon sa halaga. Ang iba't ibang mga mamimili ay dalubhasa sa iba't ibang uri ng mga barya. Kung nagbebenta ka ng maraming coin sa isang pagkakataon, subukang paghiwalayin ang mga ito sa mga pangkat na nakabatay sa halaga. Gumawa ng mga pangkat ng mataas, katamtaman, at mababang halaga ng mga barya. Nasa sa iyo kung paano mo pagpangkatin ang mga barya, ngunit ang pinakamadaling paraan upang gawin ito ay sa pamamagitan ng wholesale na halaga. Paano sumali sa mga grupo sa Facebook? Ang channel na ito ay nagtuturo sa iyo kung paano sumali sa mga grupo ng mga kolektor, pareho sa mobile app na bersyon ng grupo at sa website. Ang mga pangkat ay mga pahina para sa mga user na may pinagsama-samang interes, gaya ng mga lokal na benta. Tandaan na ang tanging paraan na makakasali ka sa isang lihim na grupo ay sa pamamagitan ng pag-imbita ng isang kasalukuyang miyembro. Narito ang mga hakbang na gagawin para tayo makasali sa mga grupo. Sundin ang mga sumusunod. Gumawa ng account sa Facebook at kailangang may sarili tayong account na ginagamit. Mag-login o buksan ang inyong account. Once na naka-login na tayo sa sarili nating Facebook account, itap ang search bar, at hanapin ang mga sumusunod na grupo. Samahan ng mga coin collector at coin seller.
Numismatic Trading Philippines Coins and Banknotes. Old Coins Collector Buyer and Seller. Old Coins Collectors Buy and $Sale Philippines. Old Coins, Antiques and Used Items Buy and Sell, Philippines. Collectors of Old Coins and Banknotes. Luzon, Visayas, Mindanao, Old Coins Buy and Sell. Numismatic and Philatelic Society of the Philippines. Coins in Manila Rare Coins. Philippine Coins, Banknotes and Stamps Online Sale and Auction. Pinas Old Coin or Note, Buy at Sell. Mukhang Barya, Subasta Pilipinas. Bentahan ng lumang perang papel, barya, medalya, token. Pumili ng mga grupo na sa tingin ninyo ay pwede kayong makapagbenta ng inyong mga pinahahalagang mga gamit. Kapag nakapili na ng sasalihan yung grupo, pindutin ang Join bar para makasali. Basahin at intindihin maigi ang mga tuntunin at regulasyon ng grupo, upang sa ganon ay payagan tayong sumali sa grupo. Maaari rin tayong mag-reply o mag-message sa ibaba. Once na nasend na ang request sa grupong napili natin, antayin ang approval na manggagaling sa admin upang makasali. Iwasan ang mga sumusunod upang hindi tayo tanggalin sa grupo. Pagbebenta sa grupo ng mga kolektor. Once na nakasali na tayo sa mga grupo, sundin ang mga sumusunod. Narito ang mga hakbang sa pagbebenta ng mga barya at mga rare items sa grupo. Mga halimbawa kung paano magpa-auction sa mga grupo. Mga detalye at impormasyon na ilalagay para sa mga ipapa-auction na mahahalagang gamit. Maaari din tayong magbenta ng kahit anong gamit kagaya ng nasa video. Magpaalam o maglagay ng PTPA o di kaya Permission to Post Admin, para tayo ay payagan sa ibebenta nating mga rare items. Antayin at basahin ang mga message na ipapadala ng mga collector's buyer para sa tamang presyo na iyong ibibigay. At once na nagkasundo na kayo sa presyo, maari na kayo magkita o ipadala ang rare items sa kung ano ang pinag-usapan at kasunduan ninyo. Paano nga ba magbenta ng rare items sa Lazada at iba pang online shop? Una, gumawa ng bagong account. Once na nakagawa na ng sariling account, i-click nyo lang ang account gamit ang mobile phone o computer.
I-click ang Sell on Lazada. I-download ang apps ng Lazada. I-add ang communications billing. I-click ang Continue. I-click ang Open tab. I-click ang Allow Permission Notifications, para payagan tayong magamit ang pictures at iba pang videos na kakailanganin sa pagbebenta. Piliin ang country Philippines kung nasa Pilipinas ka. E-enter ang mobile number o email para doon ipapadala ang 6 na digit code. Ilagay ang 6 na digit code na ipapadala ng Lazada sa iyong mobile number. Sagutan lahat ng impormasyon na kakailanganin sa iyong account para sa pagbebenta at pagpapadala ng items na mabibili ng mga buyers. I-click ang plus sign para sa karagdagang impormasyon para sa account. Magdagdag ng pictures o videos ng product na ibebenta. Maglagay ng title ng product na ibebenta at rarity nito para sa mga collections na ibebenta. Lagyan ng price kung magkano nyo nais presyuhan ang inyong product. Maglagay din kung ilang piraso ang maaring ibenta na product. Siguraduhing mabuti na nasagutan lahat ng impormasyon na kakailanganin sa pagbebenta. Kung di pa kayo sigurado sa ibebenta ninyo, maaari nyo munang i-click yung save para masiguro na walang mali sa ibebenta nyong items. Pag once na okay na lahat at sigurado na kayo sa ibebenta ninyo, i-click lang ang submit para sa final check ng product. Abangan ang ikalawang yugto. Sana nakatulong sa inyo ang topic natin ngayon, tungkol sa mga hakbang sa pagbebenta ng mga lumang barya at gamit unang yugto. Ito po ang iyong lingkod Absgill Treasure. Huwag kalimutang mag-subscribe, share at mag-like, pakikalimbang na rin ang bell para updated ka sa mga susunod nating mga videos. Hanggang sa muli, salamat!